Magandang araw dyan, mga kawangis ko kung saan mang sulok ka ng mundo. At mga kapo ko OFW, lalong-lalong dyan sa Middle East, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, parang awan nyo na. Likes nyo naman ng mga videos ko. Ngayon pag-uusapan natin tungkol po kay Atty. Topacio kasi nga nag-file siya ng complaint sa tatlong personalidad na mahilig magngaw-ngaw sa kalsada. Pinalayan na ng indirect contempt dahil sa paninira po sa Korte Suprema. Kaya nainis po yung nainis ang kampunan nila Atty. Topacio. Kaya yung tatlong personalidad na to ay si Larry Gadon, si Percival Sindana, yung activist o yung Akbayan Party List, yung sinabihan ni De La Rosa ng Ngiwi, at si Richard Hidarian. Panoorin natin. Indirect contempt against Congressman Percy Sendenia, against Richard Hidarian, Professor Hidarian, and of course, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ready na tayo to defend the integrity of the Supreme Court. As lawyers and as officers of the court, we have the obligation to defend the highest halan sa Philippine Supreme Court. Ayun. Sabi niya na puta po, mga Duterte ang ating Korte Suprema. Ay sa Korte Suprema na siya magpaliwanag, gawa na yung ating reklamo laban kay Larry Gadon. At ipafile po mamaya. Larry Gadon, hey! Ito po ang abogado na tunay ng bayan. Atty. Topacio. Right, Atty. Mag-cover ako. Opo, thank you, Tol. At ito nga, maaga tayo rito. Sapagkat ito po ay walang politika ito. Etong rally na ito ay para sa suporta natin, katulad ng sabi ko sa ating kataas-taasang hukuman, na tinutuligsa po at pinabatikos na kung sino-sinong mga ulalo dahil lamang hindi nila nagustuhan yung naging outcome ng kaso laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang Kamara po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kapagkat palpak sila palpak ang proseso nila. Pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yun, dapat Raon Tiveros. Kumbaga, patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngunit si Senator Pangilinan naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator Tito Soto, may kasabihan po sa Batangas, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Huwag na kayong makinig po sa legal luminary. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Ulan luminary yun. Mga kababayan, tanungin ko lang si Atty. Topacio. Thank you sa mga fellow live stream and social media practitioner. Atty. Topacio, bakit kailangan pong magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema? Gaano kahalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Ay, unang-una po bilang isang officer of the court, sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado, ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman laban sa mga tumutuligsa sa kanya at nag-criticize unfairly. Alam niyo po, hindi naman po masamang pumuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nag-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insult, scurrilous libel, yung paninirang puri na katulad ng sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay kumampi sa majority ng Supreme Court. Yung appointee ni Pangulong Benigno Aquino dito na siyang Senior Associate Justice at noong ginawa yung desisyon ay Acting Chief Justice, yun ang unang-una, siya yung ponente. Yung mga nagsasabi ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. At mamaya po ipapaliwanag natin
alam niyo po, kung may time kayo, no, ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba, kasi yung iba dyan, hindi abogado, hindi naman natin sinasabi. Porket hindi abogado, ngunit, siyempre, naman yung sabihin, basta naging tatlong maestrado. Number 2, yung mga nagsasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, ano, para mapaliwanag ko. Ano? Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya na sa tingin niya yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final, draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng maestrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay mag-concur. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay magdidissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdidissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves, so may mag-a-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin, from day one, antimano, walang tumutol dun sa kanyang ginawang ponensya. Ibig sabihin yun ang tama. Attorney, may tanong, pangalawang tanong namin sa iyo. Hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sabi ng mga kritiko, ito daw ay political decision na nag-absolve kay Sara, bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya. Naniniwala ba kay attorney dito na political decision na ginawa ng Korte Suprema? Basahin mo na nila yung 97-page decision pati yung mga concurring opinions. Hindi po ina-absolve. In fact, napakaklaro po ron. Meron pang mga ibang avenues for redress. Yung mga nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed, din sabihin hindi nasarhan yung mga avenues na yon. Pwede sila pumunta sa ombudsman, pwede sila mag-file ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil ang impeachment? Sapagkat defective po. Hindi ko sinasabing mga mukha ng mga prosecutors ang defective, katulad ni Luistro, ni Delima, ni Kapunan. Wala po ko sinasabing mga pagmumukha nilang defective. Klaro po yan. Yung ginawa pa nilang articles ang defective. Okay, klaro. So hindi ito political decision. It is correctly legal and constitutional. Opo, paano hindi magiging legal yan? Kataas-taas ang hukuman. Color, ano bang hindi nila itindihan sa Supreme Court? Yung Supreme o yung Court? Attorney, maraming salamat at baka ang ibang kasama ko may tatanong. We're happy that you initiated this. Gusto ng taong bayan ng tinatawag nating attorney na silent majority ay magkaroon din ng boses over the bully minority. Hindi ako nag-initiate dito. Hindi ako okay. Kami nag-usap-usap ng mga grupo. Yes. Very good. Po sila kasi nilagay ko 8:30. Kaso lang ikaw ang pinakamalaking grupo ngayon. Volunteers Against Crime and Corruption, tama ba? Ano po? Citizens Crime Watch. Okay. Hindi po, alam nyo, kaya napunta tayo dito. May istorya yan eh. Okay. Gusto po sana natin sa harap ng Korte Suprema. Alam nyo, tumutong bigla yung MPD. Hindi daw freedom park yun. Teka muna nga ako. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan natin police, basahin nyo nga yung Public Assembly Act. Kaya nga kami humihingi ng permit kasi hindi freedom park. Ngayon, papasukan nila ng magkaka-traffic, etc. Sabi ko sa kanila, araw-araw halos na pag pinafile ako sa Supreme Court, may grupo roon. Usually, mga kaliwa. Nagrarally nga ng permit eh, hindi nyo pinapansin. So, bakit kami kukontrahin nyo? Alam na, kaya lang, malapit na kasi, kahapon ko pina-follow up yung permit. Mahirap makipag-argumento, baka hindi pa matuloy. Sabi ko, freedom park na lang. At nagpapasalamat nga po kay Mayor Isko Moreno. At saka kay the Honorable Levy Facundo, yung chief ng permit. Na sinabi niyang, sir, freedom park na lang. Hindi nyo kailangan ng permit, wala kami magagawa. Basta dumating na lang kayo. Makipag-coordinate lang kayo sa traffic nyo para hindi magkaroon ng traffic. But there will be symbolic action at the Supreme Court still? Opo, magpa-file pa rin po tayo. Okay, pupunta pa rin. At
At pag-usapan po natin yan. Okay. So kaya pala nandito tayo. Opo. Okay, maya-maya po may brief program dito. Bigyan mo na ng pagkakataon natin si Atty. Topacio na makapagpahinga, no? Ang ibang gusto magtanong din kasi aayusin natin ang ating programa habang nag-aantay yung iba. Ang iba nagla-live na rin po. Maraming salamat at nandito ang social media na mga personalities natin. Opo, kailangan natin yung mga social media sa magkantungan saan natin yung social media, hindi naman sa lahat, talaga tatabunan lang tayo at maririnig lang yung noisy minority. Ayan, attorney, maraming nanonood sa atin, o amaabot. O ano ngayon? O ano ngayong masasabi ng mga tatlong ulupong? Kasi nga si Gadong kasi parang asong ulol, di ba? Kung magsalita parang gusto mong manakit. Ang ibig sabihin ng indirect contempt, mga kawangis ko. Tingnan natin sa Google. Pare na rin ako si Dan Fernandez. So, siyempre, Google din tayo. Ang ibig sabihin ng indirect contempt, yung mga nangiinsulto at nambabastos sa Korte Suprema sa labas ng korte. Ang binabastos nila yung deklarasyon, yung tungkol doon sa kay BP Sara na deklarasyon na depektibo ang isang impeachment. Yun po ang ibig sabihin ng indirect. Ibig sabihin pambabastos, pangiinsulto, kung ano pa dyan nang kakaroon ng kaguluhan. Yan ang tinatawag po na indirect. Bagay lang yun sa kanila yan. Kasi unang-una, hindi sila pinapatulan ng mga Duterte. Ngayon, ang nagpatol sa kanila si Atty. Topacio. Kaya bagay lang yan sa kanila. Yan sa mga taong ulol. Para kasi silang para silang mga sigbin. So anyway, highway, andito lang muna yung natin, yung reaction natin sa mga hindi pa din nakasubscribe sa akin. Subscribe muna kayo dyan. Sa mga hindi pa nakalike, mag-like muna kayo ng mga videos ko. So, babay muna sa ngayon.